Matapos piliting pakasalan ako ni Carmela. Naaksidente ako sa sasakyan at nagka-amnesia. Dinalaw niya ako sa ospital. Irritable ang tono. Anong kalokohan na naman to para pilitin ako? Humingi ako ng paumanhin. At sinamantala ko na ring mag-alok ng diborsyo. Natigilan siya saglit. Nagngalit ang mga ngipin. Diborsyo. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Nang dumating si Carmela sa ospital. Gising na ako. Sinulyapan niya ako sa kama ng ospital. Tapos agad binawi ang tingin. At umupo sa sofa sa tabi. Sa susunod, huwag mo nang gamitin ang ganitong paraan. Mas marami pang pinsala kaysa pakinabang. Bago pa siya dumating, naikwento na sa akin ng mga kaibigan ko ang relasyon namin. Huminga ako ng malalim. At nagsalita sa kanya. Carmela, nawalan ako ng alaala. Bahagyang natigilan ang ekspresyon niya. Tapos ngumiti ng may halong pang-uuyam. Ano na namang kalokohan to para pilitin ako? Amnesia. Akala mo ba, sa dami ng napanood mong pelikula, mapapaniwala mo akong tanga ako? Inaasahan ko na ang reaksyon niya. Tutal, ilang taon na raw kaming laging mainit ang ulo sa isa't isa. Kung ako man siya, iisipin ko ring nagpapalusot lang ang lalaki. Napangisi na lang ako. Tinatamad ng makipagtalo. Ang doktor sa tabi ko. Hindi na nakatiis. Diretsahang sinabi sa kanya ang kondisyon ko. Habang nakikinig si Carmela, lalong sama-sama ang timpla ng mukha niya. Sa huli, lumingon siya sa akin. Gaano karami ang nakalimutan mo? Nagkatinginan kami. Bigla akong medyo nailang. Sa huli, pabulong kong sinabi, nakalimutan kong kasal na pala tayo. Tinitigan ako ni Carmela ng ilang segundo. At sa huli, napatawa sa sobrang inis. Ang ibig mong sabihin, nakalimutan mo kung paano mo ako ginipit para pakasalan ka. Nakalimutan mo kung paano mo ako pinahirapan sa loob ng 2 taon para mahalin si Xavier. Ang galing mo talaga. Mukhang galit na galit si Carmela. Sabi lang ng mga kaibigan ko. Hindi maganda ang relasyon namin. Pero hindi nila nabanggit to. Hindi ko akalaing ang ako pala pagkatapos ng 2 taon ay gagamit ng maruming paraan para pilitin siyang magmahal. Palihim kong sinulyapan si Carmela. Matangos ang ilong. Manipis ang labing nakatikom na parang nanghahamon. Hindi na rin ako magtataka kung bakit ko siya pinilit. Sayang lang. Ang ako ngayon ay hindi ang ako 2 taon mula ngayon, may natitira pa akong kaunting konsensya. Nanahimik ako ng matagal. Hinintay kong kumalma si Carmela bago maingat na nagsalita. Paumanhin. Narinig ko na ang tungkol sa atin. Napasanggal si Carmela. Anong tungkol sa atin? Na pinaglaruan kita. Ang gwapo mo nga. Pero ang sama naman ng ugali mo. Pinutol niya ang sasabihin ko. Pumapayag na akong makipagdiborsyo. Pagkatapos ng diborsyo, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Gusto mo ba ng pera o shares sa kumpanya? Akala ko, kapag narinig niya to, makakahinga na siya ng maluwag. Pero lalo pa siyang nagalit. Nanigas siya. Masama ang tingin. Hindi makapaniwala. Nagngangalit ang ngipin. Diborsyo. Gusto mo ba akong patayin sa sama ng loob? Saan mo napulot yan na kung kailan mo gusto magpakasal? Magpapakasal ka. Tapos kung kailan mo gusto makipagdiborsyo? Makikipagdiborsyo ka. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang umasa. Habang buhay. Hindi ka makakawala sa akin. Kahit magkagusto ka pa sa iba. Hindi ako papayag na may pumalit sa pwesto ko. Walang tigil siyang nagsasalita ng galit na galit. Sa huling bahagi, namumula na ang gilid ng mga mata niya. Medyo nataranta ako. Kaya binawi ko ang sinabi ko kanina. Sinasabi ko lang naman yun. Kung ayaw mo, edi sige. Tumingin sa ibang direksyon si Carmela. Matigas pa rin ang bibig. Sino nagsabing ayaw kong makipagdiborsyo? Napabuntong hininga ako. At sinimulan siyang suyuin. Sige na. Sige na. Ako na ang ayaw makipagdiborsyo. Ako na ang hindi kayang mabuhay nang wala ka. Ako na ang takot na baka kapag bumalik ang alaala ko. Pagsisihan ko to at magmakaawa akong makipagbalikan ka. Nagkunwaring masungit si Carmela at inirapan ako. Hay, ang hirap talagang manuyo ng babae. Mas mahirap pa kaysa maaksidente sa sasakyan. Pauwi, hindi ako kinausap ni Carmela. Ako naman, sa wakas, nabuo ko na ang buong kwento mula sa mga kaibigan ko. Sa madaling salita, love at first sight daw ako kay Carmela. Agad ko siyang niligawan pero binasted niya ako. Sakto namang nalugi ang pamilya nila. Hindi ako pumayag. Ginipit ko ang pamilya niya. Ginamit yun para pilitin siyang pakasalan ako.
Kaya sa loob ng 2 taon naming kasal, lagi siyang masama ang timpla sa akin. Ang saklap, bakit ko naman naisip ang gayahin yung mga napapanood kong pilitan? Ang mas masaklap pa, ngayon, habang tinitingnan ko ang mukha ni Carmela, gusto ko pa rin siyang pilitin. Sinubukan kong alisin ang masasamang isipin sa ulo ko. Nagpa siya akong magbago na. Simula nang sumbatan niya ako sa ospital. Parang hangin na lang ang tingin sa akin ni Carmela. Pag naiisip kong matutulog kami sa iisang kama mamayang gabi. Nakakahiya mang aminin. Pero kinikilig ako. Pero nang makita ko ang mukha niyang parang patay na isda, tumigil ang tibok ng puso ko. Hayaan na nga, ang pilit ay hindi nagiging matamis. Inayos ko ang mga gamit ko para lumabas sana nang makasalubong ko si Carmela na kaliligo lang. Nakatuksong tanawin. Ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa batok niya ay nagpapatuloy pababa at nawawala sa loob ng bathrobe niya. Lintik, ang sarap pala ng buhay ng ako 2 taon mula ngayon. Napalunok ako, at tumingin sa ibang direksyon. Alam kong ayaw mong katabi akong matulog. Sa sala na lang ako. Pagkasabi ko noon, akmang tatakas na ako nang may hamarang sa daan. Nakatayo si Carmela sa harap ko. May bahagyang init na bumabalot sa akin. Xavier, kailangan ko yata ipaalala sa'yo. Bawal matulog sa sala. Yan ang house rule na ikaw mismo ang nagtakda. Mapang-asar ang tingin niya sa akin. Nanigas ako tapos nakariak. Ayokong magpatalo. Gusto kong bumawi ng konting dignidad. Ako ang nagtakda. Sinusunod mo ba? Mukhang pakitang tao ka lang naman. Walang bahid ng emosyon si Carmela. Bagkos ay lalo pang lumapit sa akin. May halong panunuya ang tono. Kasi sabi mo, mahal na Ginoo, kapag natulog ako sa sala, babawiin mo ang investment sa pamilya ko. Ay, grabe, ang dami palang gimmick ng ako 2 taon mula ngayon. Nahiya ako kaya hindi ko siya matingnan. Pilit na nagpaliwanag, para sa'yo yung house rule na yun. Anong masama kung ako ang matulog sa sala? Akmang tatakas na ulit ako nang hilahin ako ni Carmela papunta sa kama. Ayokong kapag bumalik ang alaala mo. Balikan mo pa ako sa usapang to. Iniwan niya ang salitang yun at tumalikod para humiga. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Pero sa huli, tinabihan ko pa rin siya. Sobrang daming nangyari ngayong araw. Pagod na pagod ang katawan at isip ko. Hindi nagtagal ay nakatulog na ako. Kinaumagahan, nagising akong yakap-yakap ni Carmela. Hindi na sayang. Araw-araw akong nagdadasal sa ilalim ng mga video ng magagandang asawa. Medyo bako-bako man ang proseso. Maganda pa rin ang kinalabasan. Akmang sisiksik pa sana ako sa kanya nang marinig ko ang boses ni Carmela mula sa itaas ko. Nawalan ka na nga ng alaala. Hindi mo pa rin makalimutang mangchansing sa akin. Ano? Nahuli ako ng may-ari. Nahiya akong biglang kumalas sa yakap niya. Nakita niya ang ginawa ko. Suminghal siya tapos bumaba na ng kama. Habang tinitingnan ko ang likod niya, napamura ako sa isip ko. Dati, harap-harapan mo akong minumura. Ngayon, hanggang dyan na lang ba ang tapang mo? Parang nabasa niya ang iniisip ko. Medyo napaikan ako sa hiya. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga marunong makontento. Hindi nagalit si Carmela, bagkos ay humarap sa akin. May ngiti sa dulo ng labi. Ganyan ka rin magmura dati. Totoo ngang minsan. Hindi mo pwedeng husgahan ang tao sa itsura lang. Halimbawa, ako, na humaling sa mukha ni Carmela kaya nauwi sa isang mataray na amo. Nakaupo sa hapagkainan. Bigla akong may naalala. Tiningnan ko si Carmela na tahimik sa tapat ko. Nag-atubili saglit bago nagsalita. Nasaan ang marriage contract natin? Gusto kong tingnan sandali. Natigilan ang kamay ni Carmela na may hawak na kutsara. Tapos, walang pagbabago sa mukha, sumagot. Pinunit na. Ano pa bang gagawin? Di pinunit na. Tumingala siya sa akin. Malamig pa rin ang boses gaya ng dati. Para ano? Para sa tuwing titingnan ko. Maaalala ko kung paano mo ako pinilit. Wala akong masabi. Pagkatapos kumain ng tahimik, nagmadali akong nagsumbong sa kaibigan ko. Si Marco, na dati ayaw sa mga babaeng nakapaligid sa akin. Ngayon ay kakaiba. Hindi sumang-ayon sa akin. Nako. Magsama na lang muna kayo. Makakapagdiborsyo pa ba kayo niyan? Tingin ko sa inyong dalawa. Para kayong hate-love couple. Pareho kayong masaya dyan. Huwag mong sabihing shiniship ko na kayo. Seryoso ako, Marco. Shiniship ko talaga kayo. Medyo na speechless ako.
Nag-reply ako sa kanya ng 6 na tuldok. Kakatawag ko pa lang sana sa kanya via video call para maglabas ng sama ng loob nang may marinig akong ingay sa baba. Bumaba ako. Isang babaeng blondang buhok ang nakikipagtawanan kay Carmela. Habang si Carmela naman ay nakabusangot pa rin. Naintindihan ko na. Baka hindi naman talaga ako ayaw ni Carmela. Baka may congenital facial paralysis lang siya. Nang makita ako ng babae, ang lapit-lapit ng bati niya. Kuya Xavier, narinig ko na aksidente ka raw at nagka-amnesia. Balak mo raw makipagdiborsyo kay Carmela. Ang laking coincidence naman nito. Sakto, divorce lawyer ako. Hindi nyo na kailangang maghanap. Ako na mismo ang lumapit sa inyo. Mukhang mahigpit na talaga ang kompetisyon sa legal field ngayon. Pati abogado nagha-house-to-house marketing na. Naintriga ako kaya lumapit ako. Nagpakilala siya bilang si Attorney Liza. Si Attorney Liza at si Carmela. Parang magkaiba talaga. Hindi lang bibo at nakakatawa magsalita. Magaling pa talagang mambola. Mga 10 minuto ko siyang pinakinggan. Parang gusto ko na talagang kumuha ng divorce package sa kanya. Kuya Xavier, may promo ngayon sa law office namin. This month, 12% off ang divorce. Dahil kakilala ko kayo, bigyan ko na kayo ng 50% discount. 50%. Sino ba namang hindi may temp? Pero pinunit na yung marriage contract namin. Kailangan pa bang ipa-reissue para makapag-file ng divorce? Medyo nagtatakang tumingin sa akin si Attorney Liza. Tapos kay Carmela, hindi ba't yung marriage contract nyo? Tinago na ni Carmela sa safety deposit box. Ang password yung anniversary nyo. Sabi niya, pinilit mo raw siyang gawin yun. Ano? Bakit parang bigla na lang may sumabog na bomba sa kandanggan ko? Medyo gulat akong lumingon kay Carmela. May bahid ng pagkataranta sa mga mata niya pero agad ding bumalik sa normal. Tapos nagsalita sa tonong parang walang kinalaman. Gusto mong itago ko. Hindi ako nakinig. Pinunit ko na lang. Mapangunawang tiningnan siya ni Attorney Liza. May nakakalokong ngiti sa labi. May bahid ng babala ang tingin ni Carmela kay Attorney Liza. Pinigilan ni Attorney Liza ang tawa. Humarap si Attorney Liza para sagutin ang tanong ko. Kung napunit na ang marriage contract, kailangan mo nang ipa-reissue bago kayo makakapag-file ng divorce ng normal. Napapatango na lang ako. Mukhang medyo nainis si Carmela. Gusto mo ba talagang makipagdiborsyo? Xavier, ikaw na ang magsabi. Mula nang magising ka, ilang beses mo nang sinabi ang diborsyo. Bakit ngayon? Hindi ka na katulad ng dati na gusto mo akong pakasalan. Wala pang 2 taon. Ang bilis mo namang magbago ng isip. Ako, hindi lang medyo naiinis. Sobrang inis na. Ang babaeng pinili ko. Kahit mabali pa ang ngipin ko. Kailangang tiisin. Para hindi na hamaba. Sinabi ko na lang sa kanya. Huwag ka nang malungkot. Nagtatanong lang naman ako. Hindi ko sinabing gusto ko nang makipagdiborsyo. Sino namang nalulungkot? Habang lumalakas ang boses ni Carmela. Lalo siyang nagmumukhang balisa, tumalikod, at bahagyang namula ang pisngi. Si Attorney Liza, nanunood lang sa gilid. Parang aliw na aliw. Siguro naisip niyang kulang pa sa drama kaya nanggatong pa. Sabi ni Attorney Liza, tingnan niyo nga yang dalawang yan. Araw-araw nag-aaway. Away-bati, mauuwi lang din sa hiwalayan. Bakit hindi pa kayo magdiborsyo ngayon? Gawin ko ng 30% ang discount. Para pareho kayong walang lugi. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin. Dumampot na si Carmela ng dalandan at ibinato sa kanya. Hindi ka pa aalis. Maniwala ka. Babalian kita ng buto ngayon din. Nag-alinlangan si Attorney Liza ng ilang segundo kung career ba o buhay niya ang uunahin. Pero mabilis din siyang umalis. Pagkaalis ni Attorney Liza, mukhang nawala na ang inis ni Carmela. Pero paikot-ikot siya sa harap ko. Paminsan-minsan gumagawa ng ingay. Hindi ko maintindihan. Kaya napilitan akong tanungin si Marco. Nag-reply siya ng isang sweating emoji, tapos ni-forward sa akin ng isang article na may pamagat na, bakit laging gusto ng bagong bili kong pusa? Sa comment section, sari-sari ang sagot, umuwi ka na baby. Umuwi ka na baby. Kindat sa bulag. Dahil hindi kaya ng tao. Pusa ang may gusto. Kanina ko pa tinitingnan. Wala pa rin akong maintindihan. Ano ba talaga ang gusto niya? Hindi na nakatiis si Marco. Nag-send sa akin ng 10-second voice message. Tigilan mo na nga yang kababasa ng nobela. Puro ka teorya. Pero kulang ka sa gawa.
Ngayong may amnesia ka, sunggaban mo na. Pag bumalik alaala mo. Pag tumakas yan, ikulong mo. Hindi nakamute ang phone ko. Huli na nang marealize ko kung ano yung sinasabi niya. Mapang-asar akong tiningnan ni Carmela. Kainahinala ang pamumula ng pisngi niya. At sa mga mata niya, parang may bahid pa ng pag-asa. Pag-asa, iwinaksi ko agad ang isiping yun. Mukhang may side effect pa rin talaga yung aksidente. Pinaglaruan ni Carmela ang baso sa kamay niya. Bahagyang umismed. At walang pakialam na nagsalita. Sabi ni Carmela, 2 taon kang nagpanggap. Sa wakas hindi mo na rin natiis. Ano? Unti-unti siyang lumapit sa akin. Napaatras ako. Hanggang sa wala na akong maatrasan. Nakasandal na ako sa pader. Nakatayo si Carmela sa harap ko. Nakayuko habang tinitingnan ako. Bahagyang bamuka ang labi. Savior, kung may tapang ka, ikulong mo ako. Pakiramdam ko, kailangan ko na talagang magpatingin ng utak sa ospital. Malinaw na tinatakot niya ako. Pero pakiramdam ko, pinaparinggan niya talaga ako. Nagawin ko na yun. Matapos akong takutin ni Carmela. Halatang gumanda ang mood niya. Kahit anong isip ko, hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Kaya napilitan na naman akong tanungin si Marco. Nanahimik siya ng ilang segundo tapos sumagot ng walang kakwenta-kwentang bagay. Nakipag-ugnayan ka na ba sa isang babaeng kaluluwang ligaw? Kung oo, binabati kita. Pag-aari mo na siya. Talagang nagpapasalamat ako sa kanya, ng sarkastiko. Wala na akong pakialam kung tao ba siya o kaluluwa. Ang mas gusto kong malaman ay yung tungkol sa marriage contract. Pinunit niya ba talaga? Minsan. Hindi ko na alam kung pinipilit ko ba si Carmela na manatili sa bahay o gusto niya talagang magkulong dito. Ilang araw na ang lumipas. Wala pa rin akong pagkakataong hanapin yung safety deposit box na sinabi ni Attorney Liza. Ang tingin ni Carmela sa akin. Mula sa pag-asa, unti-unting naging pagdududa, na parang sinasabing, bakit hindi ka pa kumikilos? Malinaw na ako yung naaksidente. Pero bakit parang siya yung nasisiraan ng bait? Matapos ang 101 bigong pahiwatig, nawalan na ng pasensya si Carmela. At sa wakas, nagpasya siyang lumabas ng bahay. Sabi ni Carmela, inaya ako ni Attorney Liza at ng mga kaibigan namin na uminom mamayang gabi. Hindi pa ako nakakasagot, tuloy-tuloy na siyang nagsalita. Siyempre, kung ayaw mong payagan akong umalis, okay lang. Basta wag mo lang akong tatakutin gamit yung investment mo. Kalimutan mo na, dagdag pa ni Carmela. Kung talagang ayaw mo akong palabasin, pwede naman akong hindi umalis. Nang makita kong parang hindi na talaga siya aalis, nagmadali akong nagsalita, umalis ka. Siyempre kailangan mong umalis. Ilang araw na akong naghihintay. Sa wakas lalabas ka na rin. Matapos ko siyang payagan, lalo pang sumimangot si Carmela. Dumampot lang siya ng isang set ng susi ng kotse at padabog na umalis. Nang makasiguro akong nakaalis na siya, agad kong sinimulang halughugin ang buong bahay. Isang ikot, wala akong nakita. Sa huli, bodega na lang ng alak ang natira. Wala akong masyadong inaasahan pagpasok ko, pero nagulat akong makakita ng parang safety deposit box sa isang sulok. In-enter ko ang petsa ng anniversary namin. Agad bumukas ang kahon. Sa loob, 2 kopya lang ng marriage contract. Ang labas ay binalutan pa ng protective cover. Ang kabog ng dibdib ko. Parang kulog na malinaw na umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Mula nang maaksidente ako, lahat ng duda, lahat ng hinala, sa wakas ay nasagot na. Noong araw ng aksidente, nagpasya akong kausapin ng masinsinan si Carmela. Pero hindi pa ako nakakauwi. Naaksidente na ako at nawalan ng malay. Unti-unting bumabalik ang alaala ko. May narinig akong umiiyak, tapos may pamatak na luha sa likod ng palad ko. Pinilit kong imulat ang mga mata ko. Si Carmela, mahigpit na hawak ang kamay ko. Namumugto ang mga mata. Ang tingin niya, sa wakas, hindi na malamig, kundi puno ng takot, pag-aalala, at hindi maikakailang pagmamalasakit. Noong sandaling iyon, parang sa wakas naintindihan ko na mukhang gusto niya ako. Hindi talaga ako marunong humawak ng emosyon. Dahil nahumaling ako sa mukha ni Carmela. Nagtapat agad ako, nang marinig kong may gustong kumupkup sa kanya. Inunahan ko na. Pinilit ko siyang pakasalan ako. Pero hindi ko naman alam kung paano siya itrato ng maayos. Lagi kong iniisip na galit siya sa akin. Kinasusuklaman niya ako. Pero mukhang hindi pala. Bago ako mawalan ng malay dahil sa aksidente.
Ang nasa isip ko ay ang imahe niya na laging nasa tabi ko kapag may sakit ako. Ang mga tingin niyang hindi sinasadya sa mga litrato. Lahat ng maliliit na bagay sa loob ng 2 taon. Siguradong gusto niya ako. Plano ko sanang kausapin siya ng maayos paggising ko ng tuluyan. Pero hindi ko inaasahang ang galing palang umarte nitong si Carmela. Iba siya sa harap ko. Iba sa talikuran. Malinaw na maaga pa siyang dumalaw sa akin pero nagpanggap na kara-rating lang. Gusto niyang umarte. Sige, sisibayan ko siya sa isang malaking palabas. Aarte kami hanggang sa hindi na niya kayanin. Hanggang sa wala nang mapagtaguan ang nararamdaman niya. Hanggang sa ang pipi na tulad niya ay mapilitang magsalita. Kinuha ko ang marriage contract mula sa safety deposit box. Inilipat ko sa ibang lugar. Kalalagay ko pa lang. Biglang nag-send sa akin si Attorney Liza ng location. Sister, nandito na ako. Hindi ko na matiis ang bagal niyong dalawa. Kailangan ko ng kumilos para pabilisin ang progreso. Pagdating mo, huwag ka munang papasok. I-text mo muna ako. Medyo na-curious ako sa mga gimmick ni Attorney Liza. Pagdating ko sa lugar, tumayo ako sa labas ng pinto at nag-text sa kanya. Hindi sumagot si Attorney Liza. Pero agad na may narinig akong boses mula sa loob na sinadya niyang ay parinig sa lahat. Carmela, sabihin mo nga sa akin. Gusto mo ba talaga si Xavier? Hoy, seryoso ako. Hindi ba pwedeng mag-foreplay muna ng konti? Kahit na sobrang direkta ng paraan niya. Hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Nanahimik si Carmela ng ilang segundo. Napasanggal ng malamig. Gusto ko siya. Paano nangyari yun? Malinaw na kinamumuhian ko siya. Pakiramdam ko, nahulog ang puso ko sa bangin. Mukhang nahulaan na ni Attorney Liza ang sasabihin niya. Puno ng pang-uuyam ang mga salitang binitiwan. Sister, 2 taon mo nang niloloko ang sarili mo. Lolokohin mo pa rin ba? Araw-araw mong sinasabing kinamumuhian mo siya. Pero sa totoo lang, patay na patay ka sa kanya. Hindi masarap sa pakiramdam yan. Di ba? Dagdag pa ni Attorney Liza. Ano ba talaga ang kinamumuhian mo? Sa huli, ang kinamumuhian mo lang naman ay hindi kanya mahal ng kasing tindi ng pagmamahal mo sa kanya. Nagsimula na ring sumang-ayon ang iba pa nilang mga kaibigang babae. Oo nga, tingin ko rin naman. Normal lang ang traito sa'yo ni Xavier. Sabi naman ng isa pa nilang kaibigan. Ni minsan hindi pa kita nakita sa social media posts niya. Sa tingin mo, hindi kaya nagsawa na siya sa'yo? Normal lang naman yan. Ang mga salitang ito, na medyo masakit sa tenga. Ang tuluyang nagpawala ng kontrol kay Carmela. Sumigaw si Carmela, mga sinungaling kayo. Paanong hindi niya ako mamahalin? Ako yung pinilit niyang makuha. Ako yung pinilit niyang pakasalan. Hindi pwedeng hindi niya ako mahal. Napaisip ako, noong nililigawan ko pa lang si Carmela. Tinanong niya ako kung bakit ko raw gusto ang mukha niya. Noong inalok ko siyang magpakasal. Tinanong niya pa rin ako kung bakit ko raw sinabing hindi ako papayag na hindi siya mapasa akin. Sa simula't simula pa lang. Sa wakas, naalala ko na ang isang mahalagang detalye na nakaligtaan ko. Hindi ko kailanman sinabing gusto ko siya. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Hindi ko alam kung ilang baso na ang nainom ni Carmela. Magaling siyang uminom. Alam ko yun. Kaya nang tumingin siya sa akin. Malinaw pa rin ang mga mata niya. Mukhang hindi niya inaasahang darating ako. Pilit niyang tinatago ang ningning sa kanyang mga mata. Ako na ang unang nagpaliwanag sa kanya. Hindi ako mapakali tungkol sa'yo kaya tinanong ko kay Attorney Liza ang address. Pinigilan ni Carmela ang ngiti. Nagkunwaring walang pakialam. At medyo irritable pang nagsabi. Anong hindi mapakali? Siguradong uuwi naman ako. Hindi mo na kailangang sundan ako ng ganito. Naririnig ko ang pagyayabang sa tono niya. Ang pagdating ko ay tila nakaagaw ng atensyon ng iba. Pagkaupo ko pa lang, sunod-sunod na ang tanong sa akin ng mga kaibigan ni Carmela. Isang kaibigan ni Carmela ang nagtanong. Kuya Xavier, sabi ni Carmela, ikaw daw ang nanligaw sa kanya. Totoo ba? Tumango ako. Sumilay ang ngiti sa labi ni Carmela. Nagtanong ang isa pa. Yung sinabi niyang ikaw ang nagpumilit na pakasalan siya. Totoo rin ba? Patuloy akong tumango, lalong lumapad ang ngiti sa labi ni Carmela. Nagtanong ulit ang isa pa. Yung pinipilit mo raw siyang umuwi bago mag-10 ng gabi. At kailangang magpaalam sa'yo kapag lalabas. Totoo rin ba? Napaisip ako. Kailan ko naman siya pinilit gawin ang mga yan? Itong si Carmela. Ilang kasinungalingan na ba ang ikinalat niya tungkol sa akin sa labas?
Sinaman ko siya ng tingin. Medyo nahiya siya kaya umiwas ng tingin. Lahat ay curious na naghihintay sa sagot ko. Huminga ako ng malalim. At umamin. Oo, ako nga ang pumilit sa kanya. Kung pwede lang, gusto ko siyang ikulong sa bahay habang buhay. Lahat ng naroroon ay napasinghap. Pati si Carmela. Ang kaibahan lang. Ang iba ay natakot. Habang si Carmela naman ay tuwang-tuwa. Si Attorney Liza sa gilid. Alam ang totoo pero hindi nagsasalita. Pinipigilan ang tawa. Tumingin si Carmela sa relo. Kinuha ang coat na nasa tabi niya. At tumayo sa tabi ko. Nagpapahiwatig na gusto nang umalis. Kaka-rating ko pa lang. Pwede bang umupo muna tayo ng kaunti? Suminghal ng malamig si Carmela. Huwag mo akong lokohin. May 20 minuto pa bago mag-alas 10. Sabi ni Carmela. 18 minuto ang biyahe mula dito pa uwi. Sino ba namang makakaalam kung anong gagawin mo sa akin kapag na-late ako? Narinig ko yun. Gusto ko nang matawa sa inis. Lumalabas na sa loob ng 2 taon. Lahat ng chismis tungkol sa kanya ay siya mismo ang nagpakalat. Pasimpleng sinenyasan ako ni Carmela ng tingin. Napilitan akong tumayo at magpaalam sa lahat. Nauna siyang lumakad sa akin. Pero napansin kong sinasadya niyang bagalan ang lakad. Bigla akong nagkaroon ng ideya na asarin siya. Sabi ko, pati ba yung paghihintay sa akin sa daan? Pinilit din kita. Narinig yun ni Carmela. Natigilan siya saglit. Nahuli sa akto. Nagsimula siyang mainis sa hiya at binilisan ang lakad. Tiningnan ko ang likod niyang naiinis. Lalo akong natawa. Nang maabyutan ko si Carmela. May isang hindi inaasahang bisita sa tabi niya. Kilala ko siya. Dati siyang nanliligaw sa akin pero binasted ko. Matapos malaman na gusto ko si Carmela. Nagkaroon pa siya ng alitan sa kanya. Hindi ko alam kung anong sinabi niya kay Carmela pero pareho silang mukhang handa ng makipag-away. Hindi maganda ang timpla ng mukha nila. Nagmadali akong lumapit. Sakto namang narinig kong tinuturo-turo niya si Carmela. Sabi ng lalaki kay Carmela. Hindi ka ba isang alagang ibon lang? Umaasa ka lang sa itsura mo. Maaga o huli, iiwanan ka rin ni Xavier. Narinig ni Carmela ang sinabi niya. Hindi lang hindi nagalit, bagkos ay natawa pa. Sa itsura mong yan, mukhang hindi ka talaga makakakain ng ganitong klaseng pagkain. May asawa akong nag-aalaga sa akin. Mapipigilan mo ba ako? Kung may buntot lang si Carmela. Siguradong kamakawag-kawag na yun sa tuwa. Natameme ang lalaki. Hindi makapagsalita. At lumingon sa akin. Nang makitang hindi napaikan si Carmela. Sa akin naman niya ibinaling ang sisi. Sinusubukang paghiwalayin kami. Xavier, dapat imbestigahan mo siyang mabuti. Sino ba namang hindi nakakaalam na ang pamilya de la Cruz, pinalitan ng THM, ngayon ay isa na sa mga nangunguna. Malapit nang malampasan pati ang pamilya Reyes, pinalitan ng C. Huwag kang maging tanga na nag-aalaga ng isang ahas sa sarili mong bakuran nang hindi mo nalalaman. Nakatayo si Carmela sa dilim. Hindi malinaw ang emosyon sa kanyang mga mata. Lumapit ako at niyakap siya. Walang pakundangang sinagot ang lalaki. Inaalagaan ko ang asawa ko. Masaya ako. Mapipigilan mo ba ako? Sa unang pagkakataon, nabigo si Carmela na kontrolin ang ekspresyon niya. Hindi napigilan ang ngiti sa gilid ng labi. Hinayla ko siya palayo. Sumunod naman siya nang masunurin sa akin papasok ng kotse. Mukhang ninanamnam pa rin niya ang sinabi ko kanina. Sumimangot ako. Seryoso ang mukha kong tumingin sa kanya. Diretsahan ka ng minumura sa harap mo. Hindi ka pa rin marunong lumaban. Nahihiyang nagkibit balikat si Carmela. Isang kamay ni Carmela ang nakasandal sa baba niya habang nakatingin sa akin. May halong paglalamang ang mga salitang binitiwan. Anong magagawa ko? Tama naman siya. Ako naman talaga ang alagang ibon mo. Noong kinasal tayo, nilaipat mo na sa akin lahat ng shares mo. Ngayon, wala na talagang pinagkaiba ang isang alagang ibon sa akin. Na-realize ko. Pag-uwi namin, nagpa siya akong makipag-ayos sa kanya. Itinaas ko ang manggas ko. Nagsalin ng isang basong malamig na tubig para kumalma. Ang tingin ni Carmela, parang hindi, pero sinusundan ang bawat kilos ko. Isang kamay ko ang nakasandal sa mesa. Sinimulan ko siyang tanungin, Carmela, hindi mo ba ipapaliwanag sa akin kung kailan kita pinilit? Walang pagbabago sa mukha niyang nagsinungaling. Bago ka nawalan ng alaala. Patay. Nakalimutan kong nagpapanggap pa rin pala akong may amnesia. Kinagat ko ang labi ko. Nag-isip ng malalim. At sa huli,
Nagsinungaling. Huwag mo na akong lokohin. Nawalan ako ng alaala. Hindi ako nawalan ng utak. Tinanong ko na si Marco. Sabi niya malaya ka raw. Dagdag ko pa. Sa totoo lang, hindi naman talaga kita pinapakialaman. Ang ilaw sa itaas ay tumama kay Carmela. Nag-iwan ng mahabang anino. Hindi ko alam kung anong ugat sa utak niya ang naapektuhan ng sinabi kong yun. Tinaasan niya ako ng kilay. May halong pagpupumilit ang mga salitang binitiwan. Bakit hindi mo ako pinapakialaman? Ano? Bigla akong hindi nakareact. Hindi pinalampas ni Carmela ang anumang ekspresyon sa mukha ko. Tiningnan niya ang mukha kong walang maintindihan. Sa huli, napabuntong hininga, na parang medyo nagsisisi. Wala, hindi na siya nagsalita pa. Tahimik kaming nagharap. Sa huli, ako ang sumuko at lumapit sa kanya. Pagdaan ko kay Carmela, mukhang inakala niyang magpapahinga na ako. Kaya tumagilid siya para padaanin ako. Huminto ako may isang kamao ang layo sa kanya. Inabot ko ang bewang niya. Itinaas ang mukha niya, at pinilit siyang tumingala at tumingin ng diretso sa akin. Dahil sa biglaan kong kilos, may panandali ang pagkagulat sa mga mata niya, na agad na palitan ng hindi maikakailang tuwa at halos malasakit na kaba. Sabi ko, Carmela, pakiramdam ko dehado ako. Lahat sila iniisip na pinipilit kita. Pero wala naman akong ginagawa. Hindi patas. Tinanong niya, ano ngayon? Nang tumingin siya sa akin. Ang mga itim niyang mata ay puno ng nag-uumapaw na emosyon. Bahagyang tumaas ang dulo ng boses niya na parang inaakit ako. Hinaplos ko ang pisngi niya. Ang lamig mula sa palad ko ang nagpang-inig sa buong katawan niya. Bahagyang gumalaw ang lalamunan niya, na parang sukdulan na ang pagpipigil. At tiningnan ako ng may panghihikayat. Sa unang beses na gagawin ko to, ang puso ko'y kumakabog ng hindi mapigilan. Palihim kong pinalakas ang loob ko. At sa huli, sumugod. Hinalikan siya sa labi ng padaskol-daskol at marahas. Si Carmela, na parang sa wakas ay pinayagan na. Ang kamay niya'y gumapang sa bewang ko. At sa huli, siya na ang nanguna. Kahit na ang utak ko'y hilo na sa sobrang kalasingan. Hindi pa rin ako nagpapatalo sa salita. Masakit pa rin akong magsalita. Ito ang tinatawag na pamimilit. Dinilaan ni Carmela ang labi niya, na parang medyo nadismaya, at tumawa mula sa lalamunan, na parang nangaakit pa. Patuloy na tumataas ang temperatura sa pisngi ko. At sa huli, palihim akong napamura na hindi ko na talaga kayang lumayo pa. Itong si Carmela, mukhang totoong may pagkabaliw. Hindi tulad ng pagpapanggap ko. Halos tumakbo na ako palayo. Nag-text si Marco, 2 taon na. Sa wakas, nag-level up na rin sa pang-adultong channel. Alam mo ba, noong una kong narinig na pinilit mong pakasalan si Carmela, akala ko makakakain na ako ng masarap na handa. Dagdag pa ni Marco, sino ba namang mag-aakala na ang sasakyang to ay talagang papasok sa kindergarten? Naisip ko, narinig ni Marco ang kwento ko ngayong gabi kaya nagpadala siya ng sunod-sunod na mga mensaheng puno ng excitement. Na parang isang baliw na fan sa internet. Dahil sa mga salitang yun, unti-unti na ring lumilipad ang isip ko. Sa huli, lumitaw na sa utak ko ang mga hindi may lalarawang imahe. Nagmamadali kong ibinalik ang usapan. Sinabi sa kanya ang mga bagay na nakita kong hindi tama kay Carmela. Lalo pang na-excite si Marco. Nagpanggap na namimilit magmahal, pero hindi sinasadyang napilit ang isang tunay na yandir. Ang sarap ng setup na to. Kailangan kong namnamin to ng husto. Sa taong tulad niya, wala na talagang masasabi. Pagkatapos ng gabing yun, gusto kong magpanggap na walang nangyari. Pero ayaw ni Carmela. Paikot-ikot siya sa harap ko. Minsan pa nga, sa mga salita niya, pinapahiwatig niyang alalahanin ko ang araw na yun. Pero sa tuwing gagawin niya yun, lagi niya akong naaasar hanggang sa mamula ang mukha ko. At sa sobrang inis, kinailangan kong maghanap ng mahigit 10 libro tungkol sa yandir para matuto. Hindi ako naniniwalang ang sarili kong pagsisikap ay talagang hindi kayang talunin ang likas na talento. Ilang araw akong nag-aral. Handa na sanang ipakita ang galing ko, pero hindi na ako binigyan ng pagkakataon ni Carmela. Nag-business trip siya. Kahit alagang ibon, kailangan pa ring magtrabaho. Ini-report ni Carmela sa akin ang lahat ng malalaki at maliliit na bagay. Paminsan-minsan, sinasagot ko siya ng ilang salita. Hindi naman siya nagagalit. Pakiramdam ko, medyo hindi tama, hindi dapat ganito, hindi ito ang kilos ng babaeng kaluluwang ito.
Habang pinipiga ko ang utak ko, biglang may pumasok sa isip ko. Noong unang buwan pagkatapos naming ikasal, isang gabi, umuwi si Carmela ng lasing na lasing ng 2:00 ng madaling araw. Sobrang galit ko. Nag-away kami ng malaki. Sa huli, hinamon niya ako. Xavier, kung gusto mong lagi akong nasa paningin mo, kung magaling ka, magpakabit ka ng camera sa bahay. Hindi ako basta-basta nagpapatalo sa hamon. Kinabukasan, talagang nagpakabit ako ng camera sa bawat sulok ng bahay. Hindi nagtagal pagkatapos makabit, nagsisi ako, dahil hindi maganda ang simula ng kasal namin ni Carmela. Ginawa ko ang lahat para sana magkaroon kami ng maayos na pagsasama pagkatapos ng kasal. Kaya hindi ko talaga binuksan ang camera para manood. Pag-iisip ko nito, biglang nanindig ang balahibo ko. Lumalabas na si Carmela. Mula simula hanggang dulo, ay sinadya ang lahat. Binuksan ko ang software ng camera. Nakalagay doon na may isang bisitang nanood ng libu-libong beses sa loob ng 2 taon. Ang huling beses ay 1 minuto lang ang nakalipas. Natigilan ako. Ang camera sa kaliwang itaas na sulok ay parang nakatitig sa akin. Napamura ako sa isip ko. Itong si Carmela, kung hindi siya sasali sa Oscar, sayang lang ang mga mata niya. Habang lalo kong iniisip, lalo akong naiinis. At sa huli, nakaisip ako ng paraan. Mula sa koleksyon ng maiikling video ni Marco, pumili ako ng ilang pinaka-sexy na babaeng streamer. At sinadyang itutok ang cellphone ko sa camera. Itinaas ko pa ang volume ng video sa pinakamalakas. Hindi pa natatapos ang unang video. Lumitaw na ang video call ni Carmela. Nagpanggap akong hindi nakita. Patuloy pa rin akong interesado sa panonood. Sunod-sunod na tumawag ang kabilang linya ng mahigit 10 beses. Sa huli, sinagot ko rin. Xavier, anong ginagawa mo? Kahit sa cellphone lang. Nararamdaman kong nagngingit-ngit sa galit si Carmela. Mukhang galit na talaga. Nagkunwari akong inosente. Nakatulog lang ako. Nakatulog. Napatawa si Carmela sa sinabi ko. Nakatulog ka pa habang nanonood ng mga sexy na babaeng streamer. Gustong-gusto mo ba talaga sila? Nagpanggap akong nagulat at laming-galinga. Sa huli, tumigil ang tingin ko sa camera. Mali ang pagmonitor mo sa akin. Ang tawa ni Carmela ay parang damaykit sa tenga ko. Ito yung ginagamit mo para ay monitor ako. Hindi ko napigil ang mapairap. Akala niya ba tanga ako? Base sa pagkakaalam ko sa sarili ko. Siguradong hindi ko pa yan napanood. Di ba? Tumigil ang nasa kabilang linya. Halatang tumatawa pero may halong kadiliman. Oo nga, bakit hindi mo pinanood? Iyon na namang tanong na yun. Ang pagkakahawak ko sa cellphone ay lalong humihigpit. Tumingala ako na parang direktang nakatingin kay Carmela. Tumigil si Carmela sa pagre-report sa akin. Na parang gusto niyang ipahayag ang kanyang pagkainis sa ganitong paraan. Ang usapan namin noong araw na yon ay medyo hindi maganda ang naging pagtatapos. Sunod-sunod siyang nagtanong sa akin ng ilang bakit na hindi ko alam kung paano sasagutin. Sa huli, ibinaba niya ang tawag. Noong gabing yun, nag-share siya ng ilang malulungkot na kanta sa kanyang social media. May isang usisero na nag-comment sa ibaba. Sa wakas, iniwan ka na rin ba ng mahal na Ginoo? Nasaan na ang posisyon mo bilang legal na asawa? Hinahamon na ba? Kung dati, siguradong sasagutin ni Carmela ang bawat isa sa kanila. Pero ngayon, bigla siyang piniling manahimik. Nilike ko ang post niya sa social media. Ang palabas, hanggang dito na lang. Oras na para ibaba ang kurtina. Noong gabing yun, dumalo ako sa isang party. Puro mga kaibigan ko mula pagkabata. Pinakiusapan ko si Marco na kunan ako ng litrato. Ibinigay niya sa akin ang cellphone. Nagbibiro, wag mong sabihin. Bagay kayo nitong si Bianca, pinalitan ng bakmungbang. Kung iisipin, dati ko rin silang shiniship. Si Bianca ay isa sa mga kaibigan ko mula pagkabata. Ang litratong yun, may espasyo pang mga 10 sentimetro sa pagitan namin ni Bianca. Pero mukhang magkatabi kami. Hindi pa ako nagsasalita, nagmadali nang magpaliwanag si Bianca. Ano ba yan? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. 2 taon na siyang kasal. Kapag nalaman yan ng asawa niya, patay ako. Napangisi ako. Ibinalik ko ang cellphone kay Marco. Pakiusap, i-post mo tong litratong to sa social media. Para kay Carmela lang. Muntik nang masuka ng dugo si Bianca. Hoy, Xavier, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ako pinapahamak?
Sinaman ko siya ng tingin. Bibigyan kita ng bagong sports car. Tumahimik siya. Medyo hindi sang-ayon si Marco. Akmang magsasalita na sana nang maunahan ko na siya. Ang relo na gusto mo. Bukas. Ipapadala na sa bahay mo. Mabilis na nag-post si Marco sa social media. Nasiyahan akong tumango. Naghintay ng ilang oras. Tapos, sinadyang si Bianca ang pinapunta ko para ihatid ako pauwi. Inihatid niya ako sa pinto. Inanyayahan ko siyang pumasok muna. Tumanggi si Bianca. Wag na. Baka makapasok pa ako ng buhay pero hindi na makalabas ng buhay. Medyo napilitan akong ngumiti. Walang ilaw sa kwarto. Pero alam kong nakauwi na si Carmela. Ang mahinang liwanag ng buwan ay tumatagos sa sala. Bahagya kong naaninag ang isang anino na nakaupo sa sofa. Binuksan ko ang ilaw. Ang biglaang liwanag ay medyo hindi sanay si Carmela. Napapikit siya. Tapos tumingala sa akin. At sa wakas, nakita ko ng malinaw ang mukha niya. Pati na rin ang posas at kadena sa paa na nakapatong sa coffee table. Nagpanggap akong walang nangyari. Lumapit ako at nakita ko ang basag niyang cellphone at ang kamay niyang dumudugo pa. Bakit dumudugo na naman? Kinuha ko ang first aid kit para gamutin siya. Sobrang bait niya. Kakaiba. Sa malawak na kwarto, pansamantalang ang maririnig lang ay ang paghinga at tibok ng puso ng isa't isa. Pagkatapos kong gamutin ang sugat niya, casual kong tinanong, bakit nabasag ang cellphone mo? Tinitigan ako ni Carmela. Nag-uumapaw ang matinding emosyon sa kanyang mga mata. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ko. Bagkos ay biglang nagsalita, hindi ka nawalan ng alaala. Kumabog ang puso ko pero nanatili akong kalmado. Walang alinlangan akong umamin. Napasanggal siya. Kinuha ang posas at pinaglaruan. Yung post ni Marco sa social media. Ikaw ba ang nag-utos sa kanyang i-post yun para sa akin? Nagsisimula ng pagpawisan ang likod ko. Pinilit kong tingnan siya ng diretso sa mata. Oo. Samandal si Carmela palapit. Nahihirapang binitiwan ng huling pangungusap. Sinadya mo bang ipahatid ka sa babaeng yun? Basa na ang palad ko sa pawis. Umamin ako. Tinitigan ako ni Carmela ng ilang segundo tapos bahagyang tumawa. Tumawa hanggang sa umalag ang dibdib niya. Tumawa hanggang sa mamula ang gilid ng mga mata niya. Xavier, ang saya-saya mo siguro. No. Sumimangot ako. Anong ikinasasaya ko? Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha niya. Bawat salita ay parang sambat sa akin. Masaya ka dahil matagal na kitang mahal pero matigas pa rin ang bibig kong hindi umaamin. Masaya ka dahil sa loob ng 2 taon. Ang galit ko ay hindi dahil pinilit mo akong pakasalan ka, kundi dahil pagkatapos nating ikasal. Wala ka namang ginawa. Masaya ka dahil nang malaman kong naaksidente ka. Naisip kong kahit mamatay ka, hindi ako mabubuhay mag-isa. Kahit maging multo, hindi kita tatantanan. Namumula ang gilid ng mga mata niya. Malapit nang tumulo ang luha. Hawak ang posas. Unti-unting lumapit sa akin. Tiningnan ko siya. Hindi umaatres. Carmela, bibigyan kita ng huling pagkakataon para ulitin ang sinabi mo. Natigilan siya hindi kalayuan sa akin. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Naglaban ang kalooban niya. Nag-alinlangan ng ilang segundo. Sa huli, iniabot ang kamay. Ginamit ang isang dulo ng posas para ikadina ang sarili niyang pulso. Tapos iniabot sa akin ang kabilang dulo. Nanginginig ang boses na nagmamakaawa sa akin. Xavier, wag mo akong iwan. Pagkatapos ng hindi magandang paghihiwalay na yon, matagal akong nag-isip, at sa wakas, naintindihan ko kung bakit nawalan ng kontrol si Carmela noong gabing yun. 1 buwan pagkatapos naming ikasal, siguradong nakita niya kaming kumakain ni Bianca. Kinumpirma ko ulit kay Bianca. Nagreklamo siya sa akin. Huwag mo nang banggitin. Kinabukasan, bigla na lang akong nakatanggap ng babala mula kay Carmela. Kung hindi lang dahil sa'yo. Talagang iniisip kong papatayin niya ako. Pinagdugtong-dugtong ko ang lahat ng kwento. At sa wakas, nabuo ko na ang dahilan ng mga pangyayari sa loob ng 2 taon. Dahil sa pamimilit kong pakasalan siya, nakaramdam ako ng konsensya kay Carmela. Akala ko, hindi niya ako gusto kaya sinubukan kong dumistansya sa kanya. Pero si Carmela naman, inakala na ang kilos ko ay senyales na hindi ko siya gusto. Hindi ko kayang ibaba ang sarili ko para suyuin siya. Siya naman, hindi kayang isantabi ang pride para umaming gusto niya ako. Kaya lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan. Lalong naging liko-liko ang daan.
Ang reverse psychology ay epektibo sa akin. Siyempre, epektibo rin kay Carmela. Kaya sinadya kong ipakita sa kanya ang litratong yun. Sinadya kong ipakita sa kanya na si Bianca ang naghatid sa akin. Ang totoo, napakabisa. Sobrang bisa na ngayon. Dinala na niya ang lahat. Pati na ang sarili niya. Sa harap ko, may bakas pa ng luha sa mukha ni Carmela. Ang liwanag sa mga mata niya ay pasulpot-sulpot. Kumirat ang puso ko. Walang imik na lumapit at niyakap ang bewang niya. Bahagyang nang inig ang katawan ni Carmela. Isinubsob niya ang ulo sa dibdib ko. Wala ka na bang ibang gustong itanong sa akin? Walang sinabi si Carmela. Lalo lang humigpit ang yakap niya sa akin. Sa huli, umiling siya ng buong lakas. Kumalas ako sa yakap niya. Gamit ang seryosong mukha. Sinabi sa kanya, pero may gusto akong sabihin sa'yo. Medyo kinakabahang hinawakan ni Carmela ang kamay ko. Naghahanap ng seguridad. Bawat salita, bawat pantig. Seryosong-seryoso akong tumingin sa mga mata niya. At sinabing, gusto kita. Ang pangungusap na to, dapat sinabi ko na noong nagtapat ako at pinilit kitang pakasalan ako. Sumili ang sukdulang tuwa sa mga mata ni Carmela. Sunod-sunod niya akong hinalikan sa pisngi. Walang tigil na sinasabi, mahal kita. Tapos, hindi na napigilan. Mahigpit niyang hinawakan ang mga pulso ko. Walang tigil na hinihiling sa aking ulitin ang mga salita niya. Sabihin mong nahumaling ka sa itsura ko. Nahumaling ako sa itsura ko. Sabihin mong pinilit mo ako. Pinilit kita. Sabihin mong mahal mo ako. Mahal kita. Tumingala siya at hinalikan ang gilid ng mga mata ko. At sa huli, nakatulog sa mga bisig ko. Dito nagtatapos ang kwento.